Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung mga tao na dati, parang ikaw pa yung habol ng habol sa kanila? Yung ikaw yung laging nag-e-effort, nagre-reply agad, nagpapakita ng concern, tapos sila parang wala lang? Ngayon, tahimik ka na lang at bigla silang nagtataka kung bakit hindi mo na sila pinapansin. Nakakatawa, di ba? Noon, ikaw yung gusto nilang i-ignore. Pero ngayon, sila yung desperado sa atensyon mo. Pero bakit ganun? Bakit pag tahimik ka na, sa kanila nare-realize kung gaano ka pala kahalaga? Simple lang yan. Kasi dati, sanay sila na ikaw yung nagbibigay ng energy. Ikaw yung nagpaparamdam. Ngayon, nung nawala yon, parang biglang nabutas yung ego nila. Ito yung gusto kong pag-usapan natin ngayon. Hindi para magyabang ha, pero para maintindihan mo kung gaano kalakas ang power ng silence. Kasi minsan, hindi mo kailangang magsalita para ipakita ang halaga mo. Minsan, yung katahimikan mo na mismo ang sumisigaw ng tama na. At doon na sila natataranta. Kita mo, may mga tao talaga na gustong sila lang ang nasa sentro ng atensyon. Parang may laging gustong patunayan. Gusto nilang laging sila yung bida sa eksena kahit sa likod niyan. Puro drama at kontrol lang ang habol. Hindi nila kayang hindi mapansin. Kaya gagawa sila ng paraan minsan papansin. Minsan paawa, minsan galit-galit effect pa basta lang makuha yung reaksyon mo. Pero eto ang hindi nila alam. Kapag tumigil ka sa pag-react, nawawala ang kapangyarihan nila. Kasi yung reaksyon mo, yun ang gasolina ng ego nila. Habang napipikon ka, habang nagpapaliwanag ka, habang sinusubukan mong ayusin, lalo lang silang nabubuhay sa drama. Pero nung pinili mong manahimik, bigla silang nauupos. Ito yung essence ng sinasabi ni Marcus Aurelius, isa sa mga paborito kong Stoic philosopher. Sabi niya, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Grabe no? Kasi ibig sabihin, wala talagang may kakayahang sirain ka maliban na lang kung papayagan mo. At yung katahimikan mo, yon ang patunay na hindi mo ibinibigay ang kontrol mo sa iba. Parang ganito yan. Isipin mo yung isang taong sanay na laging napapansin. Kapag hindi mo na siya pinansin, para siyang nawalan ng salamin. Hindi na niya alam kung sino siya. Kasi lagi niyang hinahanap ang sarili niya sa reaksyon ng iba. At kapag wala ka na ron, parang biglang nagiging malinaw sa kanya kung gaano ka pala kahalaga sa kwento niya. Pero teka, baka may nagtanong sa isip mo, hindi ba bastos yung manahimik? Hindi ba parang deadma lang ako? Hindi. Ang katahimikan ay hindi ka walang pakialam. Ito ay disiplina. So ay kapangyarihan. Ito ay yung moment na pinipili mong huwag lumaban sa paraang gusto nila. Kasi alam mong sa tuwing pumapatol ka, ibinababa mo ang sarili mo sa level ng kaguluhan nila. Kaya minsan, the most mature thing you can do is to simply walk away. No shouting, no explaining, no proving your point, just peace. Dahil habang pinipilit nilang makuha yung attention mo, ikaw, tahimik lang. At habang tahimik ka, sila naman yung nagiging restless. Napapaisip, bakit hindi na siya nagsasalita? Bakit parang hindi na siya apektado? Bakit parang wala na akong halaga sa kanya? At doon nagsisimula yung panic. Kasi sanay silang ikaw yung bumabawi, ikaw yung nagsosorry kahit hindi mo kasalanan. Pero ngayong wala na yon, hindi nila alam kung paano mo hahabulin ulit. Ang irony pa dati, gusto lang nila ng reaksyon mo. Ngayon gusto na nila ng presensya mo. Ganon kalakas ang silence. Ito yung sandata ng taong marunong sa laban na hindi kailangang sigawan. Yung alam niya kung kailan lalaban at kailan tatahimik kasi hindi lahat ng laban dapat salihan at hindi lahat ng ingay dapat sagutin. Ngayon, kung may mga taong ganyan sa paligid mo yung laging gusto ng spotlight, yung mahilig manggulo o magpaawa para lang mapansin, hayaan mo silang magsalita. Hayaan mo silang gumawa ng eksena. Pero ikaw, manatili kang kalmado. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil marunong ka. Kasi alam mo, yung reaksyon mo ay regalo at hindi mo basta ibinibigay sa kahit kanino. At habang ginagawa mo yon, mapapansin mo rin na unti-unti kang nagbabago. Mas tahimik pero mas matatag. Mas konti ang sinasabi, pero mas malinaw ang mensahe. Mas konti ang kausap, pero mas totoo ang kapayapaan mo. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mga taong gusto lang manghila ng energy. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang katahimikan mo. Kasi yung mga totoo sa'yo, naiintindihan yon. At yung mga gusto lang ng drama, sila mismo ang mapapagod kakahanap ng reaksyon na hindi mo na ibinibigay. At sa dulo, alam mo kung anong mangyayari. Sila mismo ang babalik. Pero hindi na para manakit kundi dahil gusto nilang maramdaman ulit yung presensya mong dati nilang sinayang. Pero by that time, ikaw na yung nagbago. Hindi ka na yung dating naghihintay ng pansin. Ikaw na yung marunong pumili kung sino ang karapat-dapat sa tahimik mong mundo. Alam mo, may kakaibang tahimik na ganti ang mga taong marunong manahimik. Hindi yung ganti na may halong galit o pride, kundi yung klase ng revenge na hindi mo kailangang planuhin. Kasi kusa na siyang nangyayari.
Habang ikaw busy nang pinipili ang kapayapaan mo. Yung mga dating nagmamagaling, nagmamalinis, o nagpapakabida sila mismo, unti-unting nabubulgar. Hindi dahil nagsalita ka, kundi dahil nawala ka. Kasi minsan, hindi mo kailangang ipakita kung gaano sila ka-fake, ipakita mo lang kung gaano kakalinaw pag wala ka na sa gulo nila. At doon na lumalabas yung totoo. Ito yung tinatawag ni Seneca na the calm power of detachment. Sabi niya, he who is able to be calm when provoked holds true power. Grabe yung impact niyan. Kasi karamihan ng tao, pag nasaktan o na-provoke, automatic reaction agad. Sagot, depensa, paliwanag, sigawan, drama. Pero ang tunay na matatag, yung marunong manahimik kahit kayang sumigaw. Totoo, mahirap yon. Hindi madali yung hindi sumagot, lalo na pag alam mong mali yung sinasabi sa'yo. Hindi madali yung hindi ipagtanggol yung sarili mo pag ginagawan ka ng kwento. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang ipaliwanag ang totoo sa mga taong committed ng hindi maniwala. Kasi minsan, hindi nila hinahanap ang katotohanan, gusto lang nilang manalo sa argumento. Kaya sa halip na pumatol, tumahimik ka na lang. Kasi habang ikaw kalmado, sila naguguluhan. Habang ikaw chill, sila napipikon. At habang ikaw nakangiti, sila nagmamadaling gumawa ng dahilan kung bakit parang hindi ka naapektuhan. Napansin mo? Pag tahimik ka, parang mas madaming ingay sa paligid. Kasi nagkukumahog silang unawain kung anong iniisip mo. Galit ba siya? May plano ba siya? Bakit parang okay lang siya? At doon na sila nagiging desperate. Kasi hindi nila kayang kontrolin yung hindi nila mapredict. At doon mo marerealize ang silence pala, hindi lang pang proteksyon. Isa siyang strategy. Isa siyang paraan para maipakita na ikaw ang may hawak ng emosyon mo. Na hindi nila kayang igalaw yung mundo mo sa gusto nila. Na hindi mo kailangan ng validation. Kasi komportable ka na sa sarili mong katahimikan. At habang ginagawa mo yon, mapapansin mong unti-unting bumabalik yung confidence mo. Yung dating ikaw na puro tanong, may mali ba ako? Bakit ako iniwasan? Unti-unti siyang napapalitan ng okay lang. Kung ayaw nila di huwag. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil natutunan mo na hindi mo kontrolado ang ugali ng iba. Kontrolado mo lang ang sarili mo. At yan ang sinasabi ni Epictetus, isa pang Stoic philosopher. Sabi niya, no one can hurt you without your consent. Ang lalim, no? Pero totoo. Kasi kahit anong gawin nila, siraan ka, i-ignore ka, palabasin kang masama. Hanggat hindi mo pinapayagan na kainin ka ng emosyon mo, hindi ka nila kayang sirain. Isipin mo na lang yung silence mo parang invisible wall. May mga taong magtatapon ng insulto, siraan, chismis pero wala silang tatamaan. Kasi hindi ka na nakikipaglaro sa gulo. Wala ka na sa arena ng ingay. At dun mo mararamdaman yung tinatawag na peace of mind. Yung katahimikan na hindi dahil walang nangyayari, kundi dahil marunong ka nang pumili kung ano lang ang papasukin mo sa buhay mo. Kasi sa totoo lang, hindi mo kailangang i-prove ang worth mo sa mga taong hindi marunong mag-appreciate. Pag totoo kang tao, hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Pag marunong kang magmahal, hindi mo kailangang manghingi ng pansin kasi alam mong yung mga tunay, hindi mo kailangang pilitin. At pag umabot ka sa ganong level ng maturity, yung silence mo nagiging statement. Parang sinasabi niya, hindi ko na kailangang magpaliwanag. Alam ko na kung sino ako. Ngayon, habang sila busy kakahanap ng attention mo, ikaw busy na sa pagpapayapa ng isip mo. Habang sila nagpo-post ng kung ano-anong drama, ikaw nag-aalaga ng sarili mo. Habang sila gustong patunayan na kaya kanilang i-ignore, ikaw tahimik na lumalago emotionally, mentally, spiritually. At yan ang hindi nila matutumbasan. Kasi yung peace na galing sa loob, hindi mo mabibili, hindi mo makukuha sa likes, at hindi mo makukuha sa validation ng iba. Ang katahimikan mo, hindi yan kawalan. Isa yung pahayag na pagod ka na sa gulo at gusto mo na ng tunay na kalinawan. At habang pinipili mo yung kalinawan na yon, may mga taong may iiwan. May mga taong magtataka kung bakit hindi mo na sila pinapansin. At may mga taong magsisisi kung bakit nila tinrato ka ng basta-basta noon. Pero wag ka nang bumalik para patunayan yung halaga mo. Kasi hindi mo kailangang bumalik sa lugar kung saan mo na ipakita na lahat na at hindi pa rin nila nakita ang halaga mo. Let your silence do the talking. Kasi sa dulo, sila rin ang makaka-realize kung sino talaga ang may tunay na value. Hindi yung maingay, hindi yung mapansin, kundi yung marunong tumahimik at maglakad palayo ng may dignidad. At alam mo kung ano yung pinakamagandang parte sa lahat ng to? Yung moment na marirealize mong hindi mo na kailangan yung validation ng kahit sino. Yung tahimik ka pero buo ka. Yung wala kang gustong patunayan, pero ramdam mo sa loob mo na angat ka hindi dahil sa pride, kundi dahil sa kapayapaan. Kasi dati, di ba lahat ng ginagawa mo may halong takot? Takot mawala, takot hindi mapansin, takot iwanan. Kaya kahit mali na yung trato sa'yo, tahimik ka lang. Kasi umaasa kang baka magbago sila. Pero ngayon, alam mo na hindi mo kailangang manatili sa sitwasyon na unti-unting kumakain sa kaluluwa mo. At pag dumating ka sa puntong yon,
Mapapansin mo rin kung gaano kadaling huminga. Wala ka nang kailangang habulin. Wala ka nang kailangang patunayan. Kasi sa wakas, pinili mo na yung sarili mo. At hindi selfish iyon ang tunay na self-respect. Alam mo, sabi ni Marcus Aurelius, the best revenge is not to be like your enemy. Simple, pero totoo. Kasi hindi mo kailangang bumaba sa level ng mga taong gustong saktan ka o kontrolin ka. Ang pinakamatinding sagot mo sa kanila ay yung patuloy kang umaangat habang sila naiwan sa ingay at drama. At totoo yun ha, habang tumatahimik ka napapansin mong lumalalim ka rin. Mas napapansin mo yung mga simpleng bagay, yung katahimikan sa umaga, yung hangin na malamig, yung peace na dati hindi mo nararamdaman kasi punong-puno ka ng gulo. Ngayon may clarity ka na. Alam mo na kung sino ang dapat mong kausapin at sino yung hindi na dapat marinig ang boses mo. At habang lumalayo ka sa mga taong toxic, mapapansin mo rin na hindi mo na kailangan ng mga malalaking paliwanag. Kapag may taong nagtanong kung bakit ka nanahimik, ngingitian mo na lang. Kasi hindi na kailangang ipaliwanag yung desisyong ginawa mo para sa kapayapaan mo. Kung gusto nilang intindihin, maiintindihan nila. Kung ayaw nila, hayaan mo. Ang katahimikan mo ay hindi kawalan, ito ay pagtatapos ng kaguluhan. At sa dulo ng lahat ng drama, yung totoo lang ang mananatili. Yung totoo mong sarili, yung totoo mong kapayapaan, at yung mga totoong tao na marunong rumespeto sa kung paano mo pinili ang tahimik mong lakas. Kasi ganito yan, ang mga taong sanay sa ingay matatakot sa katahimikan mo. Pero ang mga taong marunong sa tunay na connection, maiintindihan nila na yung silence mo ay hindi paglayo, kundi pagbalik sa sarili mo. Yung klase ng pagbabalik na hindi mo kailangang ipaliwanag, kasi alam mong may mga bagay na mas mahalagang protektahan kaysa patunayan ang peace of mind mo, ang dignidad mo, at ang kalinaw mo. At dun mo rin marirealize na hindi ka na galit, hindi ka na nasasaktan, hindi ka na naghihintay ng closure kasi ikaw na mismo ang closure mo. Ikaw na yung sagot sa sarili mong tanong. Ikaw na yung solusyon sa gulong dati mong pinipilit ayusin. At habang tumatahimik ka, parang unti-unting nagiging malinaw lahat. Hindi mo pala kailangang laging maintindihan ng iba basta ikaw, alam mong tahimik kang tama. Ngayon, kung may mga taong nakapanakit sa'yo noon, yung mga ginamit ka, minanipula ka, o tinrato kang parang opsyon, hayaan mo na silang matutong mabuhay nang wala ka. Kasi minsan, yung pagkawala mo ang leksyon na hindi nila makakalimutan, at yung katahimikan mo, yun ang magiging tunog ng konsensya nila. At ikaw, magpatuloy ka. Huwag mong sayangin yung lakas mo sa mga taong ayaw kang pahalagahan. Huwag mong i-offer yung puso mo sa mga taong natatakot magmahal ng totoo. At huwag mong ibigay ang reaksyon mo sa mga taong ang gusto lang ay makita kang nasasaktan. Kasi ngayon, alam mo na, ang hindi mo pagsagot, hindi kahinaan kapangyarihan yon. Ang hindi mo paghabol, hindi kawalan karangalan yon. At ang katahimikan mo, hindi pagtalikod kundi pagangat. Kaya kung nasa ganitong season ka ngayon, yung tipong iniwan ka o tinrato ka ng parang wala, pahingahin mo lang ang puso mo. Huwag mo nang habulin yung mga taong hindi kayang pahalagahan ang presensya mo. Kasi darating yung panahon, sila naman yung mananahimik. Sila naman yung titingin sa malayo at sasabihing, sayang, siya pala yung totoo. At ikaw, wala ka nang kailangang sabihin. Kasi tahimik ka na, payapa ka na, buo ka na. O sa katahimikan mo, nandoon ang tunay mong tagumpay. So, kung may natutunan ka sa video na to, i-share mo sa comments, gusto kong marinig yung kwento mo. At kung gusto mo pa ng mga ganitong kwentuhan yung may halong aral, konting banat, pero puno ng katotohanan, don't forget to like this video and subscribe. Kasi tandaan mo, minsan, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Minsan, yung tahimik mong pag-angat, yun na mismo ang pinakamalakas mong boses. Quick lang, bago makalimutan. I-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto kong makita kung saan umaabot tong channel na to.